Father Darwin Gitgano, good evening. Father Darwin. Andiyan ba? Ano, wala na tayong usapan. Isisibat na ako. Sige bro, bye-bye na lang bro, bye-bye. Ay, baka naman pwede siyang tanungin, yung pare nyo. Teka. Padre, tangkap ka ng tanong, Padre? Oo, walang problema. Sige, go ahead, Brother Ray. Okay. Mayong gabi. Hindi, Tagalogin mo bro, Tagalogin mo. Mayong gabi, bro. Ay, Bro Larry. si Juan, si Mr. Gitgano. Sa taga Cebu man siguro ni. Mohol. Bol? Taga Bukol man ko. Ito, brada. Ito, binasa nila kasi itong 22 ng Isayas at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya ay magbubukas at walang magsasara at siya magsasara at walang magbubukas. Sabi nila, siguro, ganyan din sa'yo. Si Pedro daw to. Tama ba? Ay, hindi. Wala kami sinabing ganyan, bro. Ano to? Sino to? Kasi, ang inaano nyo, galing dun sa Matthew 16:18 na binibigyan ng susi. Dito, ang ginagamit nyo naman dito kasi, wala magsasara. Hindi, At bro. siya magbubukas at wala magsasara. Kasi si Pedro nga daw ang binigyan ng susi. Yan sabi nyo. Father Darwin. Ang sagot dyan, bro, hindi yan si Pedro. Ay, yan po ang Davidic Kingdom, bro. Merong prime minister na makatanggap sa susi. At yung makatanggap ng susi ay pinagbigyan o pinahintulutan ng hari na siya lang ang makapagsara at makapagbukas ng pintuan. So the king is King David, representing Jesus Christ. And then nagtayo siya ng bagong kaharian. Ang unang prime minister sa kanyang kaharian ay makasing katulad sa Davidic Kingdom, bro. So si David yung hari dyan, yung primero ministro ang tinutukoy dyan ni King David. So sa kaharian din ni Kristo, siya ang hari. So meron siyang primero ministro. Binigyan niya ng susi si Pedro dahil siya ang primero ministro, the first leader of the apostles. So yung makatanggap ng susi, kapatid, sign of authority po yan sa primero ministro sa Davidic Kingdom. Yan ang kinukote mo sa Isaiah chapter 22 verses 21 to 22. At magkasing tulad yan sa tinayo na kaharian ni Kristo, yung iglesia or simbahan. So meron siyang primero ministro na nakatanggap ng susi. Yung makatanggap ng susi, kapatid, ay sign po yun, symbol po yun ng authority. So sa Davidic Kingdom, yung primero ministro ay nakatanggap ng authority. So sa kaharian din ni Kristo, sa kanyang simbahan, ang unang tao na nakatanggap ng susi base sa kasulatan ay si Pedro. Therefore, ang primero ministro sa tunay na iglesia ay si San Pedro. Yan, nakatanggap siya ng susi. Yan po ay magkasing tulad, kapatid, sa Davidic Kingdom sa Old Testament. So si David yung hari, kapatid, meron siyang primero ministro. Yan po ang sagot ko. Ganun naman pala, hindi pala ito kung hindi naman ito si Pedro, binabasa nila yung sa Mateo, bakit ikinukunik nila ito kay Pedro, na si Pedro daw yung binigyan ng susi, kung hindi naman pala si Pedro to? So, yung Old Testament, kapatid, yung cultural context ay makunik dahil si Pedro ay Hudyo, si Kristo ay Hudyo. So maintindihan natin yung lingwahe ni Kristo sa Matthew 16:18 with a proper context, sa Jewish context. So maintindihan natin ng lubos, kapatid. Hindi natin i-separate ang New Testament sa Old Testament para lubos nating maintindihan ang lahat. Dahil kung babasa ka ng isang talata,
without the cultural context or historical context sa mga Hudyo, hindi mo lubos maunawaan, kapatid. So makonect sila in terms sa pakatanggap ng authority. So si Kristo pala ay nagbigay ng authority kay Pedro. So sa panahon ni David, yung primero ministro ay pinahintulutan, binigyan ng susi or symbol of authority na he will do in behalf of the king. No, representative of the king. So si Pedro ay nakatanggap in like manner, kapatid, in like manner. Si Pedro ay nakatanggap ng susi, therefore nakatanggap siya ng authority, katulad ng primero ministro sa Davidic kingdom. So ngayon, nagtayo na si Kristo ng kaharian, ang unang nakatanggap ng susi, among the rest of the apostles, si Pedro. At nakasulat yan. Father Darwin, kasi ako ang sumagot. Ako kasi ang sumagot niya kaganina, Father Darwin. No? Pwedeng, Bro Larry. Kami na lang mag-uusap. Brother John Ray, wait lang. Huwag ka na lang sumali kasi. Wait lang. Sige. Ibigay na lang natin kay Okay, Brother okay. Darwin yung yung pagkakataon. Sige, Brother Larry, go ahead. Sige. Kasi kung Brad, kung uunawain mo kasi yung pamamaraan ng mga kasamaan mo dyan, binabasa nila yung Matthew, tapos ikinukunik itong Isaiah 22 na hindi naman Kaya nga pala ako- ito. Sa Ako ang paniniwala mag-explain nila kasi ito, ako sumagot sa iyo kanina, bro. Paliwanag ko muna. ay Kasi hindi ako pala sumagot ito sa iyo eh. bro. Hindi, wag kang si Brad Darwin ang kausap ko eh. Hindi mo pwedeng yan sa kanya kasi ako ang sumagot sa iyo na kanina para may paliwanag mo na maigi. Tapos na tayo mag-usap eh. Bro, okay lang Tapos yan, na. bro. John Ray, okay lang yan. Sige, go ahead. Brother Larry, go ahead. Ito nandiyan na nga, may kausap na nga ako eh. Singit ka pa ng singit eh. Brother Wayne, Yes, present. yun, ito pa lang sa Matthew 22, hindi si Pedro to. First, Primero ministro sa Davidic kingdom. Primero ministro. Ito, babasahin ko. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang po sa kanyang balikat at siya magbubukas at walang magsasara. At siya magsasara at walang magbubukas. Ano ba itong iaatang? Kasi may atang eh. Mayroon siyang iaatang sa balikat, mayroon siyang pasan. Sino ba itong may pasan? Sinagot ko na, yung primero ministro ng kaharian ni David. Yun Siya ang merong role dahil siya ang representative ng hari, kapatid. At bakit ba kunik yan? Nalilito siguro ang kapatid natin. Bakit nakunik natin ni Pedro? Maging katulad din yan sa ginagawa ni Eddie Soriano, mag-quote ng proof texting sa Old Testament at i-apply niya sa kanyang iglesia, na hindi naman tinutukoy ang kanyang iglesia na iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos diyan. Iba naman yun eh. Bro, mute mo muna si Brother Larry. Sumasagot pa ako sa iyo, bro. Naghihintay ako sa iyo while natatapos. Hindi ko sumasapaw sa iyo. O ka ng magandang ugali dito sa ating programa. So kanina hindi ako sumasapaw sa iyo, no? Dahil hinihintay ko matapos ka. No? So hintayin mo din matapos yung sagot ko sa iyo para hindi natin i-mute. So ang nangyari sa inyo, kahit hindi tumutukoy sa inyo, ay ina-apply nyo sa inyong iglesia. Yung iglesia sa Diyos sa Biblia, ang leader dyan ay obispo. Hindi naman obispo si Brother Ile. So yun po ay is out of context. Pero ang pag-quote sa ating mga kasamahan dyan ay kadugtong. Dahil yung si Kristo is son of David. Yung line ni King David kadugtong kay Kristo. Yung pamamahala din niya sa kanyang kaharian ay maisik in like manner din, magkatulad sa dumala or govern sa kanyang kaharian. So bakit kinukote yan sa ating kasamahan? Dahil yung makatanggap pala ng susi ay binigyan ng authority.
So, in connection to Peter, siya ang unang nakatanggap ng susi sa kaharian ng Diyos among the apostles. So, siya ang unang head, primero ministro sa unang iglesia o ang iglesia na tinatag ni Kristo. Oh. So, kung walang kadugtong ni Pedro, yung iglesia mo, o kadugtong ka lang siya ang nakatanggap ng susi. Hindi dinuplicate ito ni Pedro kay Brother Eli. Hindi na nagsasabi si Kristo, Pedro, i-duplicate mo yan, yung susi na yan. Ibigay mo kay Eli Soriano at ibigay mo din ni Felix Manalo. Kahit duplication sa susi ay hindi nakatanggap si Brother Eli. So therefore, wala silang authority. So ang pag-quote natin dyan, it refers to the authority, kapatid. So connected. So hindi si Pedro but connected to Peter. Kapatid. Okay, last question na lang bro. Tatlong tanong lang. Go ahead bro. Kung hindi pala si Pedro, sino? Anong pangalan nito? Ibasahin natin ang buo. Yan po ay mini-mention dyan. Basa mo, Brother Jando, ang buo. Okay, dahil nagtatanong si kapatid. Yung buo. Isaiah 1 to 22. Okay. Basahin natin muna. Isaiah 22. Yan. Simulan natin sa saan tayo magsisimula dito. Ito yung simulan dito sa 15 para mahaba-haba rin. Sabi ganito, itong aking lalamunan ito yung abo ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala, sa alabok. Iniwan mo ako, halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa akin nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid, na mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Isayas mo dyan to. Isayas bro. Isayas pala, Isayas. Awit yung ano mo. Ako. Isayas 22. Isayas bro. 22. Atras mo lang sa 15 bro. Simulan sa 15. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab ng gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at tatapon sa malayo? Parang bola kang dadamputin at ihahagi sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karwahe. Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan. Palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Si Eliakim pala. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. So, sino yung una bro? Si Sibna. Pinalitan siya ni Eliakim. So, yan ang tinatawag na Prime Minister bro sa kaharian ni David. So, yung si Sibna ay pinalis. Pinalitan siya ni Eliakim. Anak ni, anong sabi doon bro? Hilkias. Yun ang sagot sa follow-up question. Yun ang sagot sa tanong mo. Sino yan? Si Eliakim. Bro, ang tinutukoy dito si Eliakim. Yes. Si Eliakim. Si Eliakim ba, bro, nagiging ama siya sa sangbahayan at sa mga nananahan sa Jerusalem. Nagiging ama ba si Eliakim sa sangbahayan ni Yehuda? Base sa talata na nabasa. Naulitin mo, Brother Jano. Yes. Base sa talata na nabasa. Okay, basahin mo, bro. Basahin mo muna, bro. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. So, nasagot yung ano mo. Sunod na tanong, bro. Ito bro. Yung 22, karugtong pa rin to. Sa 21. Yung kadugtong yan. Iaatang ko sa kanyang balikat. May atang. Ibig sabihin, si Eliakim ay inaatangan. May atang siya.
Yan ang sagot mo. Sa English, bro, basahin mo na sa English. Anong kahulugan ng inaatangan? Sa English mo na, bro. Binibigay, Brother Darwin, ibinibigay. I will give him complete authority. Oh. So yung inatangan, bro, it is all about authority. I will give Under him the king. I will give him complete authority, the total authority from the king, under the king, but he is under the king. The descendant of David, he will have the keys of office. What he opens, no one will shut. And what he shuts, no one will open. So it is all about the authority, kapatid. So magkadugtong yon dahil siya ang nakatanggap sa Davidic kingdom, si Eliakim sa panahon ni Propeta Elias. Binalitan si Sebna ba yun? Si Sebna. Sa panahon ni Kristo, dahil connected siya ni King David, so yung pamaraan sa pamalakad sa kanyang kaharian ay makisigkatulad, no? Binigyan niya ng susi si Pedro. It is a sign of authority. Connected talaga sa pagmahala ni David sa kanyang kaharian. Sa bagong kaharian na itinatag ni Kristo, na tinatawag natin ngayon na simbahan o iglesia. Sunod na tanong, kapatid. Maliban bro sa kay Eliakim na sinasabing inaatangan, kasi may atang eh. Maliban doon at maliban kay Pedro, mayroon pa bang inaatangan ng Diyos na iba? Meron pa ba? Yung mga successor ni Eliakim at yung successor ni Pedro, dapat natin ma-connect. Kaya nga yung simbahan natin ay nasa Roma dahil kung nakapunta ka sa Roma, kapatid, nakapunta tayo yung St. Peter's Square, yung St. Peter's Basilica, nakapasok talaga tayo doon. Sa ibaba ng altar, kapatid, kung alam mo, yung baba ng altar, nandun ang mga butok, mga kalansay ni San Pedro. Kaya yan po ang reason ba't nandun ang mga Santo Papa natin. Dahil nandun nalibing yung unang nakatanggap ng susi. Yung lahat ng Santo Papa ay nasa Roma. Connected po sila kay Pedro. So sa tanong mo, meron pa ba maliban kay Pedro? Meron pa bang nakatanggap ng susi? Yung successor niya, yung mga unang kasunod, tinatawag sa simbahan ng mga Santo Papa. 266 na po yan. Na Santo Papa kapatid. Historically, hindi yan opinion ko. Kahit i-google mo yan ngayon. Makonect, galing ni atras tayo, galing kay Papa Francisco, ipakita mo Brother Jando, hindi ito katang-isip mga kapatid. Historical talaga itong sinasabi natin. Grounded talaga ang Iglesia Katolika. Pero ikumpara sa inyong iglesia, Brother Eliseo Serrano ang nagtatag, walang putol. So paatras ka, mga 1980s or 1970s, wala pang iglesia ng Diyos natatag ni Eliseo Soriano. Hindi naman siya nagtatatag eh. Hindi nagtatatag, pero siya ang na prime mover sa pakita natin bro, i-search natin bro, sino nagtatag sa Iglesia ng Diyos. Kasi pakita natin. I-search natin muna. Sige, pakita natin kung sino talagang nagtatag nito. Founder. Founder. Makita natin. Walang bias na natin. Lumayo na tayo, dapat dito tayo. Hindi, sabi mo kasi kanina na hindi si Soriano ang nagtayo eh. Sabi mo yun eh. So, para yung mga tao hindi mapaniwala doon, search natin. Yan. No? Okay. MCGI founder. MCGI founder. Result, Eli Soriano. Eli Soriano, natatag dito. Ang nakasulat dito si Brother Eli Soriano. So sunod na tanong bro. Ngayon sabi mo kanina wala nang ibang inaatangan. Maliban dito kay Eliakim, wala na. Hindi yan bro, ang sabi ni Father Darwin, si Eliakim at ang kanyang mga successor. Mali ako. Hindi, nagkamali ako. Mali yung sinabi ko. Hindi, ang tanong ko kanina, kung wala na bang ibang inaatangan, yun ang tanong ko, tapos sabi niya, yung mga successor, di ba? Yes, bro. Yes.
Yung mga successor. Yung mga successor na yun yun ba yung sinasabi niyo yung mga papa sa Roma? Yes. Ito meron akong babasahin kasi sabi nyo kasi yung mga successor ang inaatangan maliban kay Eliakim ay ang inaatangan ay yung mga successor, yung mga papa sa Roma. Ito babasahin ko. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Malayo yung Isaias na Ibisayas, bro. Ang ibig sabihin ni Father Darwin, yung successor ni Peter. Bro, successor ni Peter ang sinasabi ni Father Darwin, bro. Successor ni Peter. Yung binabasa mo, Isaias 9:6, wala pang Peter yan. Wala pang Peter yan, bro. Di, wag ka muna kasi sumingit. Di ba, tapusin mo, Brother Jando. Sige. Pambira. Masyadong defensive Pero patuloy, bro. Pinagbibigyan ko naman si Brother Darwin na magsalita. Kayo naman, mga bataan dyan, huwag kayong masyadong matapang pa kayo sa Sige na, tanong na, huwag ka nang daming sat-sat. Sige na, tanong na. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapagpayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang inaatangan kasi, may inaatangan pang iba, maliban doon sa binasa niya na Eliakim. Mayroon pang may iba. Yung ipinanganak na bata, lumalabas dito, yung nasa 22 na binasa nyo, hindi hindi yung primero ministro na naaatangan magiging ama sa Huda at sa sangbahayan ni David. Lumalabas din si Kristo yan Lumalabas dyan si Kristo. At yung sinasabi niyo sa Matthew na si Pedro ay siya lang ang binigyan ng susi, hanggang ngayon ba ay si Pedro lang ang nakatanggap ng susi na yun? Wala nang iba? Okay, yung binabasa mong kapatid ay patungkol ni Kristo. Siya po ang hari. Nakatanggap. Bro, huwag ka magsapaw. Tapos ka na kanina. Mag-resibo itong manok natin. No? So, ang tinutukoy dyan sa Isaias, yung hari. Hindi yun basta-basta. Diyos yan. At yung Diyos na yan ay nagbigay ng authority kay Pedro. Parang ini-equal mo si Pedro kay Kristo. Siya'y Diyos. Hindi ka-equal si Pedro kay Kristo. Siya po ay extension to the King, to Jesus Christ. So, ang presentation mo ngayon, parang si Kristo, parang equal si Kristo at si Pedro. Hindi po. Diyos ng mga Diyos si Kristo. At si Kristo, galing sa Ama, kung basahin natin ang Isaiah chapter 9 verse 6, Brother Jando. Basahin mo muna na yung binabasa niya, Brother Jando. Susundan ka namin. Okay, basahin natin yung sinasabi sa Isaiah 9:6. Ito, yung... 14 ba yun? 9:6. 14 siguro. 9:6. Ito. Okay. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya'y tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So dito, kapatid, ay propesya po ito patungkol sa anak ng Diyos. At hindi kapantay itong Pedro, si Kristo ay makapangyarihang Diyos at si Pedro ay just a disciple of Jesus. At yung mga organization, kapatid, merong kahit yung mga barangay natin, merong leader, di ba? So lalo na sa iglesia na kanyang tinatag at pag-i-establish niya. So meron ding primero ministro. So, ang primero ministro, ang unang primero ministro ng katanggap, walang iba, si Pedro. So, hindi po yun. Yung interpretation mo na si Kristo ay nakatanggap din ng authority, siya ang source of authority, by the way, kapatid. Siya ang hari Siya ang hari. Oo. Siya ang hari.
Oh. Wala namang Magtanong ako sa iyo. Para sa iyo, Diyos si Kristo, di ba? Diyos si Kristo pero hindi siya Diyos ng mga Diyos. So ang aral nyo ay si Kristo ay ano si Kristo sa inyo? Diyos nga eh, Diyos siya pero hindi siya Diyos ng mga Diyos. Wala nakasulat. So hindi siya Diyos ng mga Diyos. So Diyos. Diyos siya. Anak siya ng Diyos. Kaya Diyos siya. Hindi siya Almighty. Ganun lang. Ay, hindi. Hindi siya Almighty. Paano magiging Almighty? May Almighty na. Hindi naman po pwedeng Brother Jando, yung patungkol ni Kristo sa pinadayag that He is Almighty, bro. Hanapin anong talata nga yung si Almighty? I-type mo muna, bro. Revelation chapter 1:18. 1:18. Basahin mo muna, bro. King James Version. King James Version, Revelation chapter 1 verse 18. Okay, ito ang sabi sa verse 18. I am he that liveth and was dead, and behold, 1:18 ba yun? Hindi. Sige. Wait lang ha. Hindi 1:18. I-search mo muna, bro. 1:8. What I mean is 1:8. 1:8. I am Alpha and Omega. Omega. The beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. The Almighty. So it refers to Jesus Christ. Anong talata yun, bro? Revelation chapter 1 verse 8. 8? The Almighty. Tanggap mo ba yan? Yan ang claim. Claim ni Kristo. I am the Alpha and Omega refers to Jesus Christ. Revelation 1:8, King James Version. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon, nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Hindi naman si Kristo yan. Sino yung darating, bro? Sino yung darating, bro? Ang darating? Sino yan? Ang linaw naman, Sino yung darating, bro? Bro, sino yung darating? Sabi ng Panginoong Diyos. Sino ang darating, Sabi bro? ng Panginoong Diyos. Bro, sino ang darating? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon, hindi yan si Kristo. At hindi yan si Kristo. Makapangyarihan sa lahat. Hindi naman si Kristo makapangyarihan sa lahat. Hindi yan si Kristo. 7, bro. Father Darwin, basahin ko sa 7. Bro, dito mo, bro. Sige, basahin ko sa sa 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Sino yung pierced? Ano yung sa 7? Pierced. Basahin 7 sa Tagalog. You will come with cloud. Si Kristo po yan. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulos sa kanya. Ano yung nangagsiulos? Magandang balita, Biblia. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Sinong tinusok na darating, bro? Tatagis ang lahat ng lipi sa lupa. Sa bro? Sa 18, bro. Verse 19. Basahin mo. 1:18 to 19. At ang nabubuhay, namatay ako. Mamatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon. Sino yan? So it refers to Jesus Christ, kapatid. So yung Alpha and Omega, kapatid, Almighty po yun. Sang-ayon ka ba nito? Dahil itong buong talata, chapter 1, it refers to Jesus Christ. Alam mo ba yan? Itong sa number 7, ako naniwala ako si Kristo ito eh. Very good. Pero sa 8, hindi ka maniwala sa 8. Imposible yan. Imposible. Inaamin na nga eh.
Sulat ni Juan, ha? Ayon sa sulat ni Juan, ako ang basahin natin ng context, bro, kapatid. Magsimula tayo sa chapter 1. Sige, basahin natin. Basahin mo natin sa context, bro. Magbasahin natin ng context. Basahin na natin. Huwag mong interpret ang isang talata sa isang text lang, sa isang talata lang, at din marami mong, basahin natin ng buong context para makita natin, maintindihan natin. So, bro, basahin mo. Context. From 1 to 18. Ito ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. So, sino nagpahayag nito? Si Kristo. Pala nito ni Kristo. Patuloy, bro. Si Kristo ang nagpahayag kay Juan. Sa pamamagitan ng anghel na Kanyang isinugo, ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos sa mga bagay na malapit ng maganap. So, dito, bro, galing talaga. So, itong pahayag na ito, na sinulot ni Juan, ay pahayag patungkol ni Kristo. Tama, pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patutuo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita. So, it refers to Jesus Christ, ha? Yes, referring to Jesus Christ. It refers to Jesus Christ, the 7. Ang context ng talata ay referring to Jesus Christ. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. So, ito, i-connect mo sa first chapter 1 verse 1. Anong sabi ni Kristo dito, bro? Sa chapter 1, chapter 1 verse 1. Ito ang pahayag ni Hesukristo. Ang pahayag ni Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya. At Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. So, itong buong context, bro, maintindihan mo kapag hindi ka mag-interpret ng isang talata lang. So, sabi dito, itong Alpha at Omega, it refers to Jesus Christ, makapangyarihan sa lahat, Almighty. So, contradict ito sa paniniwala mo, sa pahayag mismo kay Kristo ito. Si Kristo na ang namahayag nito. Ako ay naniniwala ni Kristo. So, para sa'yo, hindi ka maniwala sa pahayag ni Kristo? Na siya ay Almighty. Tama naman itong nakasulat eh. Pero, bro, ang tanong ko ba? Tama itong nakasulat. Bro, sagutin mo yung tanong ko. Yun ang pahayag ni Kristo sa talatang ito. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Kristo na siya ay Almighty? Hindi naman siya. Yes or no? Hindi siya. I-atras mo sa uno. Sabi ni Kristo, babasahin natin uli. Ikaw mo basa sa chapter 1, verse 1. Di ba sabi mo pahayag ni Kristo to? Yes. Sabi ni Kristo sa Revelation chapter 1, verse 1, hindi ako nagsabi niyan. Kaya nga, pahayag ni Kristo to. Ito pahayag na. Ganito na lang, bro. Lare. Ito na lang. Meron ka bang maipakitang Bible scholar, bro, na yan ay hindi si Jesus Christ? Hindi ako naniniwala sa Bible scholar, bro. Sige, dito na lang tayo. Hindi tayo ng Bible scholar. Ito ang pahayag ni Kristo, Brother Jando. He is Alpha and Omega and Almighty. Yes. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Kristo sa talatang ito? Tama yes or no? Pahayag niya. Tama. Yes, tama pahayag niya. Mali lang kasi yung pangunawa niyo eh. Hindi pa ako nag-uunawa. Yung pahayag niya that He is the Almighty. Ito bro, tama.
Ang sabi sa pahayag niya, Oo. Ano sabi niya? ang sabi sa pahayag niya, ako ang Alpha at ang Omega at ang Sino ang Omega. naghayag? Sino ang Sino ang naghayag? Nagpahayag? Sino? Patapusin mo. Sagutin mo muna. Sino ang nagpahayag dyan? Huwag mo i-interrupt. Ako, pabihira, oo. Hindi kita ginugulo eh. Huwag mo akong guluhin. Sige. Patuloy ka. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng, ang pahayag niya ha, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang pahayag ni Jesucristo, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos yon. Ito yung pahayag ni Kristo. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang ulat niya. Hindi siya yon. Ngayon, sino ang subject? Sino ang subject? Kung paninindigan nyo dyan na si Kristo yan, ibig ba sabihin? Sino ang darating, si Kristo, bro? Hindi, huwag kang sumingit. Kami nag-usap eh. Oo. Huwag kang sumingit. Anong tanong mo, bro? Kung paninindigan nyo, paniniwala nyo na si Kristo yang makapangyarihan sa lahat, ibig ba sabihin si Kristo at ang Ama ay magkapantay ng kapangyarihan? Yes, magkapantay. Yes? Magkapantay sapagkat Diyos. Magkapantay ng kapangyarihan? Yes, Almighty. Yan ang pahayag dyan. Si Kristo ang nagpahayag dyan. Si Kristo mismo ang nagpahayag dyan, hindi ako. Ang subject dyan. Bro. Mute mo muna, bro. Sabi mo, hindi tayo magsapaw. Ikaw na nagsapaw ngayon. No? Meron ako babasahin. Bro, so last na tanong na lang, bro. Dahil wala na tayong oras. No, pasok ka lang bukas, bro. So, sa chapter 1 verse 1 sa pahayag, babalik mo muna, bro. Brother John, do. Okay. Nakasulat. 1 verse 1. Okay, ito. Pahayag chapter 1 verse 1. Ito. Ang sulat na ito ay tungkol sa bagay na inihayag ni Jesucristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. So itong lahat ng pahayag ay galing talaga ni Kristo. Yung patungkol sa Alpha and Omega, it refers to Jesus Himself. Hindi walang ibang subject matter dito. Patungkol ito kay Jesus Christ. At sabi sa chapter 8, verse 8, bro, chapter 1, verse 8, bro, ano dyan, no? Ito ang nakasulat. So, ito ang pahayag ni Kristo. Ako ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, it refers to Jesus Christ, na makapangyarihan sa lahat. Ang kasulukuyan, nakaraan, at darating. Yan ang claim ni Kristo. Ako ngayon, anong talata yun, bro? Ako ngayon, bukas, at sa darating na panahon. Anong talata yun? Na inaamin yun ni Kristo? Hebreo, nakalimutan ko yun. Hebreo? 13:8. Basahin. 13:8, basahin mo man natin. 13:8. Sabi ganito, kung sino si Jesucristo noon? Si Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. So itong title na to, praise na ito, it refers to Jesus Christ. Tito 2:13. At yung Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So si Kristo ay Diyos dito. Siya yung darating. At yung darating ngayon at sige bro. Ito, nahintayin yaong mapalad na pag-asa. Na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, it refers to Jesus Christ. Still, it refers to Jesus Christ. So, yung sinasabi mo, walang ibang subject doon. Yung primary na subject doon sa buong chapter, it refers all to Jesus Christ na darating. At sabi sa mga title doon, Almighty. At yung talata na ginagamit mo sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay babasahin muna natin, bro.
Okay, Sa Isaiah. English bro, sa English. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6. Okay, Isaiah 9:6 sa English. Ito ang sinasabi sa Isaiah 9:6 sa English. Ito. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Sa King James bro. Sa King James version bro. Okay, King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So dito bro, tinutukoy na He is God. No? And then sa Revelation chapter 1, He is not just mighty God, but almighty. Refers Revelation chapter 1 verse 8. 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come. So which is to come? Sino ba ang Darating. babalik? Darating. The Almighty. No. So hindi basta-basta 'yon. It refers to Jesus Christ alone. So hindi lang siya basta-basta. Almighty talaga ang claim niya. Siya ang nagsasabi nito sa pamagitan ni Juan para ang lahat ng lingkod ng Diyos ay makatanggap. Basa mo lang diyan Pahayag 1 chapter 1 verse. Bro, chapter 1 verse 1. Okay, chapter 1. Ito ang nakasulat. The revelation of Jesus Christ, So, which tingnan mo, it is the revelation of Jesus Christ that He is Almighty. Sa talatang ito, it is not revelation of God the Father. The revelation of Jesus Christ. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord. Refers to Jesus. Because this is the revelation of Jesus Christ, which is, and which was, and which is to come. The Almighty. So, opposite sa interpreted. Hindi pa ako nag-interpret. Yan ang nakasulat sa Biblia. Magkaiba tayo dahil yung interpretation mo ay hindi nakasulat sa talatang ito. Larry Jando? Okay, so yun ang last question na lang, Brother Larry. No? Yun na lang ang last question. Last na lang bro. Last question na lang bro. Bigyan sige, mo ng last question. And then, mag-bless na tayo. Hindi, kung silang, yung si Kristo ay magkapantay sila ng kapangyarihan. Kasi tinanong kita kanina, sabi mo, yes, kapangyarihan. Sila ng Ama. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Bagamat sa binabasa niyo kanina sa Isaias, wala naman nakalagay doon na Almighty. Mighty lang talaga nakalagay doon. Walang Almighty doon, mighty lang. Ngayon dito, sabi niyo, mapantay sila ng makapangyarihan. Pareha sila. Ito babasahin ko. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Yung interpretasyon na doon sa Apokalipsis, yun ang mali. Wala akong interpretasyon doon na iba eh. Hindi ko binibigyan ng sariling pangunawa yon. Ang ulat ni Kristo, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Panginoong Diyos yun. Siya ang Alpha doon at ang Omega na makapangyarihan sa lahat, hindi si Kristo. Binasa na kanina sa Isaiah. Yan sagot ko bro. Yan ang tanong mo. Sasagutin ko bro. Bro, sasagutin ko. So, ito ang sagot bro. Yung mataas pa ang Ama sa Anak, patungkol yun sa katauhan ni Kristo dahil dalawa yung nature ni Kristo. Siya'y tao at siya'y Diyos. So sa pagka-Diyos ay equal sila. Basahin natin Brother Jando sa Filipos 2:8 ba yun Brother Jando? Yes. 4. 2:4. 2:5 hanggang 7. Yun. Eto. Okay bro, basahin natin bro. Ginamit to. Meron akong video niyan Father Darwin na inangkin ni Soyano magkapantay sila.
Yes. Ito. Hindi updated si kapatid. Hindi siya updated ako lagi. Ito sabi dito, magkakaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So bro, dito ay pantay siya sa pagka-Diyos. Pero sa pagkatao niya ay mababa yon sa pagka-Diyos. So it refers to His humanity, not to His divinity. Dahil sabi ni San Pablo, kapantay siya ng Diyos. Father Darwin, meron ako mismong video na inangkin ni Soriano magkapantay sila. Ipakita natin ito. Ngayon? Oh yes. Pakita natin ngayon. Pakita natin. Ayan Ito ay debate ni Soriano mismo kung kilala niya ito. Juan 5:18. Yan. Pinapaniwalaan niyo po ba yung mga Hudyong kalaban ni Kristo? Tama po ba itong paratang ng mga Hudyo kay Kristo? Hindi, Mayang talata at hindi ako naniniwala sa mga kalaban ni Kristo. Naniniwala ako sa sumulat. Yan ay sinulat ni Juan. Sabi ni Juan, dahil dito nga ay lalong pinyang sarihan. Yan. Okay. Hindi naman kami tumututol na si Juan. Tanong ka, kapatid. Tanong ka, cross-exam mo ngayon, magtanong ka lang. Ba itong paratay sa kanya na nakikipantay si Kristo sa Diyos? Yan. Nakikipantay talaga siya sa Diyos pag sinasabi niya na kanyang ama ang Diyos. Talagang pakikipantay sa Diyos yun. Pag sinabi niyang ama niya ang Diyos, ibig sabihin magkauri sila. Magkapantay sila. Sabi ni Pablo yun sa 2:5 ng Filipos. Yan. So kinukote pa niya bro, magkapantay sila, no? Kinukote niya yung talata na kinukote natin. So magkapantay sila sa pagka-Diyos. Pero sa pagkatao, lamang ang Diyos Ama dahil yung nagkatawang tao si Kristo. At sabi din ni Kristo, nasabi ni yung sinabi ni Brother Eli na kapag ay angkinin ni Kristo na siya ay anak, ang Diyos ang kanyang ama, ay naging kapantay si Kristo sa Ama. At lahat ng basahin natin John chapter 1 verse 1 bro. Okay, John chapter 1 verse 1. Ito alam nila yan yung nang pasimula. Okay, basahin ko na lang. Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Patuloy bro. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat na ginawa hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang kita niyo mga kapatid na ginawa ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Hindi basta-basta si Kristo dahil walang magagawa ang Diyos Ama kung wala si Kristo na. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Grabe, creator din. So equal talaga. Co-creator si Kristo sa Ama. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Last na yung mo bro, conclusion mo. Last na bro. So sunod na araw na bro. No? Bukas na so, Ito mag-react. Bro, bukas na ulit silent bro. mo na bro. Bukas na ulit. Wala nang oras bro. Bukas so bro, wala nang oras. Bukas na. Mag-bless pa kami. Meron naghihintay. So i-mute mo na bro si Brother Larry. Pasalamat na lang tayo. Okay. Sa programa niyo bro, hindi ka hindi ganito yung programa ninyo. Hindi tayo nakapasok sa programa ninyo, no? For many dahil doon maraming mga dating daan na bumabalik sa simbahan Katolika dahil hindi patas yung ginagawa ni Brother Eli noong unang mga araw. So kapatid, tama yung talata na sinasabi mo na yung ama ay mataas pa sa anak. So in refers to bro, i-mute mo na bro. I-mute mo na, wala nang oras. I-mute mo na bro. Wala ka ng oras. Binigyan ka na namin ng oras. So kung tayo ay makapasok sa kanila, hindi ganito. Hindi tayo maka-interact sa kanila ng ganito. Hindi pa tayo nakapasok, pinutol na tayo. No?
So, ito ang sagot natin. So, sa pagkatao ni Kristo, ang Diyos Ama ay mataas sa Kanya. Pero sa pagka-Diyos, equal sila. Ang pinatunayan niya ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5 to 6. At yung revelation mismo ni Kristo ay sinalungat niya sa Revelation chapter 1 verse 1. It is a revelation about of Jesus Christ, that He is the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come. The Almighty, makapangyarihan sa lahat. So, yon ay hindi yon interpretation. Yan ang nakasulat. No? Ang subject matter sa buong chapter, it refers only to Jesus Christ. So, ang main topic sa sa chapter 1, it refers to Jesus Christ. No? So, yan ang sagot natin sa ating mahal na kapatid. At mas mabuti na nakapasok siya dito. Welcome naman lahat. Welcome naman kayo lahat. At sana, makapasok din tayo sa programa nila. Pero wala naman silang programa. Replay lang lahat. Parang buhay pa si Brother Eli Soriano ngayon, no? Bakit laging naka-replay yung mga exposition? Wala na bang makapalit sa kanya, no? So, yung mga apostol na namatay, meron namang pumalit sa kanila. So, wala namang apostol na patay nag-aaral pa ngayon. Lagi pang nag-telecast, no? So, sana meron nang tatayo sa kanila na leader, no? Parang naka-dependent lang sila ni Eli Soriano. Kung matay si Eli Soriano, kawawa yung buong iglesia. So sa atin, kahit mamatay ako ngayon, mayroong papalit. Mamatay si Papa Francisco, mayroong papalit na iba. Hindi tayo na dependent sa isang tao. Dependent tayo sa kapangyarihan na iniiwan ni Kristo sa simbahan. Sa kanyang mga obispo, sa kanyang mga kardinal, at sa kanyang halili, yung Santo Papa, na after sa conclave, makailik na tayo ng bagong Santo Papa kung mamatay yung ating Santo Papa. So, yun ang sagot natin. Si Kristo ay hindi lang mighty God but Almighty. At si Kristo na mismo ang nagpahayag nito sa Revelation chapter 1 verses 1 to 19. So yan ang sagot natin. So nabibo yung ating ngayon. Gabi, ang ganda ng gabi natin. So pasok kayo sa sunod na araw dahil bibigyan namin kayo ng pagkakataon na magtanong at magdiskusyon sa atin dahil hindi naman binawalan namin yung mga kasama natin. Just imagine, hindi lang ako. Kung wala ako, nandito si Brother Jando. Kung wala si Brother Jando, nandito si Brother John Ray. Kung wala si Brother Eli Soriano, no? Sino sasagot sa kanila? Yung mga ordinaryong membro. Sana yung leader nila, papasukin nila dito sa punto por punto. Yung mga membro ninyo na hindi naman in line sa aral ni Eli Soriano dahil kapantay si Kristo sa Ama. Siguro hindi siya na-update sa pinakita ni Brother Jando na video, Brother Jando. Kapantay si Kristo sa Ama dahil kiniklaim ni Kristo na ang Diyos ay kanyang Ama. Hindi kapantay sila sa sa nature, di ba? Yes. So dito ay dahil sa tatag sila ng tao, pabago yung influence si Brother Eli Soriano sa mga iglesia ni Cristo dahil yung niya ay from iglesia ni Cristo. So, yung mga remnants sa mga teachings ng mga iglesia ni Cristo ay nasa kay Felix Manal, Eli Soriano at sa kanyang mga ordinaryong membro. So, mag-bless na tayo mga kapatid. No? Enjoy ba kayo mga kapuntos? At Brother Larry, salamat po sa iyong pagpasok at sana hindi ka magsawa na mag-interact sa atin para maging bibo itong punto por punto. Yan ang kaiba sa atin dahil welcome na welcome po yung mga ibang sector dito sa ating programa na magtanong, mag-interact at yan po ay magpagbigay sa atin ng nagdag kaalaman at tibay patungkol sa aral ng simbahan. So hindi contradictory yung sinabi ni Kristo na ang Ama ay mas sa kanya, mas mataas sa kanya. So sa kanyang katauhan, mataas ang Diyos.
Dahil dalawa yung nature ni Kristo, tao at Diyos. So, sa pagka-Diyos niya, equal siya. Yan ang sinasabi ni Apostol San Pablo, Philippians chapter 2 verse 5 to 6. At ang revelation ni Kristo sa kanyang sarili, sa Revelation chapter 1 verse 1, that He is Almighty. He is the Alpha and Omega. The Almighty. So, yan ay hindi tayo nag-interpret. Yan ang nakasulat sa Biblia. Yan ang literal na revelation of Jesus Christ. Yan po ang pinabasa natin. Hindi siya mighty God lang, kundi Almighty God. Kapantas talaga, kapantay talaga sa ating Diyos Ama. Pati ng Banal na Espiritu, kapantay din ang kanyang pagka-Diyos. Sa John chapter 5 verse 1 John chapter 5 verse 7, Brother John, babasahin natin sa King James Version. Okay, basahin natin yung sinasabi sa 1 John 5:7. 1 John 5:7, King James Version. 1 John 5:7. Ang sabi ay ganito. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the So tatlo Word. pala, bro. Tatlo. For there are three that bear witness in heaven. So, sa kaharian ng Diyos, sa langit. So, the Father, The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are are one. No, in power, they are one in divinity. So, they are one in governance in heaven. The Father, the Word refers to Jesus Christ, the Holy Spirit. And these three are one. These three are one. So, patas o kapantay lang silang tatlo. Yan ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. So, mag-bless na tayo. So, Brother Jando,